tayo ro sa may subdivision. May nakita ko ng mga binibenta rong mga parang surplus pa. Para may nakita ko kasing mga computer chair. Medyo parang nahihirapan ako sa upuan ko. Tingnan natin, baka mura. Kunin lang natin si Tingnan nyo, ang taas-taas ang araw pero ang lamig ng hangin. Sana ganito na lang lagi. Ganito yung masarap na klima eh. Kaninang umaga ay nag-jogging ako doon sa sa Baywalk. Yung hangin parang hindi eh. Banda ron sa pangalan ng kaling, nakalimutan ko. Maraming kinitindang yun eh. Iba? Ang dito. Ay, hindi, sabi nga pa. Para may daan dito. Bukan na. Hindi pa tayo nakakadaan dito. Tagal-tagal ko nakatera dito. Hindi ko naiikot yung lugar na to. Ayun, daan natin pa. Wala naman kasi ako pupuntahan dito talaga. Wala akong kakilala rito. So, ito yung bagong tayong multi-purpose building dito sa Pagsapu. Hindi kanda yan, meron yung sa loob. Volleyball tsaka tennis court. Saan? Ay, ito. Ayan. Wala, naubos na yung mga computer chair mo? Naubos na? Late ko na nakakita. Ayan, dito yun. Dito ko nakita yung mga... Yan po lahat yung kanina po, taga Quezon Province po, binili po lahat. O talaga? Taga Quezon Province. Layo pa na bumili, no? Opo. Hindi tayo umabot. Available pa. Ayun, Ito pala sa kabila. Punta ako rito Akala ko office table eh. Office chair. Office table ba sinabi ko? Chill, yan. Ayun pala, ito. Ang dami pa. Ayan yung high back niya. Yung sinasabi mo. Yan yung mga high back. Oo, yung mga high back. Tapos na-decline eh. 2,000 lang din. Ganito na yung dati natin. Tumatanggap ka ba ng Gcash, kuya? Oo naman, no? Pakiasis mo sir. Ano pangalan niyo ulit, kuya? Jerwin po. Si Sir Jerwin. Ayan, siya may ari ng lugar. Hili lang tayo rito. Tignan natin kung magugustuhan tayo. Ito mga gaming chair. 2.5, halagang 2.5. Leather. Gusto ko sana yung bakal yung dito. Yan pa. Ayun, ito bakal. Itong isang to, nasa worth 2,000. So mura lang, di ba? 2,000. Meron pa silang lowest dyan eh. 1.5. Ito, 1.5 lang, mga low back. Ito. Piano ka yan. Doon na doon ka rito. Oh. Pwede makita yun? Yung bakal yung likod. Nag-ano ba kayo? Nagde-deliver kayo? Kuya, naghahatid ba kayo? Rodriguez lang? Tansa? Pwede magpaha ron? Padala? So nabili na natin yung isa, yung nakita natin doon, yung bakal yung likuran. Kasi importante bakal kasi minsan mabigat tayo talaga pagka lagi tayo sumasandal eventually. Maraming salamat po. Balik-balik lang kayo. Update naman kayo lagi ro sa sa Facebook niya. So ayun, makakuha na tayo ng upuan natin. Palitan natin yung ating folding chair yun gamit natin ngayon. So, dadali na lang daw sa atin. Malapit lang naman sa bahay ito bukod dyan sa nabili nating computer chair, meron tayong i-unbox ngayon na package siya dumating kahapon. Yun ay isang 4x4 na remote control o RC yung tinatawag. So okay, ito yung package siya dumating sa atin. Buksan muna natin siya. So, ito ay... Ayan. Ito yung sinasabi kong 4x4 na RC. So, ang model ito is yung MN82 na Land Cruiser na 79. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Saan naman ito? Nasa gilid ba? Dito sa gilid. And isa pa.
So, ang laman niya, so may isang pouch na may mga laman. Mamaya natin tingnan to kung ano mga laman yun. Tabi muna natin dito. Battery. Alam ko, ito, ayan. Meron tayong dalawa pang battery and alam ko meron pang isang battery mismo ron sa loob ng unit mismo. Tapos, ito na ang pinaka-unit. Ayan. Tama natin box. So, bago to sasakyan ay ito muna. Yung pinaka-remote control. Ayan. Then, ito ang pinaka-sasakyan. Ayan, ha. Ayan yung suspension niya. Yung pintuan sa likod nabubukas. Ayan. Tsaka yung harapan. Nandito yung unang isang battery. Pero yung dalawang pintuan nito, ayan, alam ko hindi nabubuksan yan eh. Official license siya ng Toyota. So, sunod, tingnan natin itong nasa loob ng pouch. Ito yung manual. Ayan yun. Good thing meron sticker. Akala ko walang nakakasamang sticker. Kasi masyadong bare yung mo itong kotse. Tapos, ito yung mga attachment. Kakabit pa natin ito rito. Charging cable. Ano siya? USB. Then, additional accessories. Ang naiwan na lang dito ay itong snorkel. Ito yung kakabit natin dito sa gilid. Ito ang MN82 na Land Cruiser 79. Ang pagkakaalam ko is upgradable pa. So may mga nabibiling parts ito na pwede nyong i-upgrade rito, tsaka mga additional accessories. Yung ilalim kasi nito ay mostly plastic. So kung gusto mong i-upgrade to ng mga bakal, may nabibili naman. So ngayon, try natin ikabit yung mga parts niya. So ano bang kailangan unahin? Siyempre, kailangan natin tingnan sa manual. So ayan, ang manual. Medyo naninibago ako dahil ilang taon na akong hindi nakakapagbuo ng mga ganito eh. Meron din pala siya kasamang screwdriver. Meron palang isang salamin na ilalagay dito. Alam nyo ba ang bukod tanging remote control lang na naging laruan ko noon is yung, alam nyo, remote control lang siya na may wire pa. Yung atras abante lang yung kotse. yun lang nagkaroon ako noon. Kakabit ang nahirapan ako na may salamin. Tapos ito ikakabit dito. So nagagalaw yung ano niya. Sige. Ay, kape. So ayan yung side mirror niya is nauusod-usod pa. So meron pa pala siyang windshield, wiper. Ingat lang sa mga pagkat ng ganito. Minsan baka magkamali ka, maputol mo mismo yung pinaka parts. Buti nakapagtabi pa ako, natabi ko pa tong ganito, yung pangkat na ginagamit sa Tamiya. Yung iba rito, figure out ko na lang kung saan nakakabit. Tulad ditong, ito hindi ko alam kung saan to eh. Dito siya sa likod. Sa likod. Yung pinaka-lock ng tama ba? Yung manual eh. Tingnan natin sa manual. Paloob. Ang hirap pag malabo na mata. Pero bakit siya? Tatlo. Saan ilalagay? Isa. Dalawa. Nakabit natin. So para meron siyang extra. Kasi itong handle ng pinto is tatlo rin eh. Tapos ito naman yung parang pinaka-flood, niya rito? Fog light. Fog lamp niya rito sa baba. Kung nakita ko lang. Pwede mo pala siya i-custom na lagyan mismo ng ilaw to. May mga extra kasi siyang parts. Just in case na mawalan ka. Kasi ginagamit ko to sa sa mga bato-bato. Syempre yung vibration yan. Minsan may chance na matanggalan ka ng parts na nakakasuksok lang. Tapos ayun, na-figure out ko na kung saan tong block na to. Sa may tabi ng pinto. Medyo hindi kasi detalyado yun sa sa manual eh. Ito yung problema ko. Mabigat ang kamay ko sa pagdidikit ng sticker. Sigurado yan may sablay pagka dinikit ko. So okay, eto na. Hindi ko na nilagay lahat ng mga stickers. Ito lang Toyota sa likod. Hindi pa ako makapag-decide eh. So ayan, ngayon, try natin subukan to sa labas.